Mga boss, chief, amo, sir, basic tayo ha. Alam ko yung iba dyan, alam na. Nandyan po yung like button, pindutin nyo lang po yung like at i-comment nyo kung pang ilan kayo para madaanan ng shoutout yung inyong mga pangalan. Kagaya ng ginawa po ni Jun Lacabas, 27, shoutout po ulit. O yan. Legit ba yon, Sir Mark? Hindi ko po alam. Ano? Ang masasabi ko lang talaga kamuka. No? Ma'am Lynn Garcia, mahal kita, number 30 like, good morning present, Empire of Isaac. Anyway, mga bossing, eto nga po, dumiretso tayo at tumungo tayo sa hotdog ng mautog nila, mga boss. Yung sa Tacloban, di ba kahit na bumagyo na, at alam naman natin, isa sa dahilan, bagyo, ipinipilit nila na local government daw po ng Tacloban. Ang dahilan, mga kababayan, kung bakit hindi matuloy-tuloy yung hotdog ng mautog. Bakit hotdog? Bakit hotdog ng mautog? Sounds like hakbang ng maisog. Sabi nila, hotdog ng mautog. Alin Parducho, June Belen, Lulu Ramos, shoutout sa inyo. Eto nga po, hindi naman pala talaga humingi ng permit daw. Kayo nagsisinungaling kayo dyan Hindi naman pala kayo humihingi ng permit. Bakit sinasabi ninyo hindi kayo pinayagan? Wala naman yata kayong pinadalang kumbaga, basta ito, panoorin niyo po mga kababayan. Ano? Hayaan natin yung balita ang magpaliwanag tapos saka tayo mag-reaction. More power from Long Beach, California, Eddie Guevara. Happy Dragnil. Ayan, boss, chief, amo, sir. Game. Aliwas naman sa mga akusasyon, iginit ng kampo ni House Speaker Martin Romualdez na wala silang kinalaman sa naunsyaming Maisog Peace Rally sa Tacloban City nitong weekend. Sa totoo lang, hindi nga rin daw nag-apply ng permit ang mga organizer nito at sa halip ay nagpasa lang ng notification. Notification lang pala. Nagpasa lang daw ng notification, mga ano kayo, YouTube? Nagpasa lang ng notification tapos hahayaan na at papayagan na maghakbang ng mautog doon? Wala naman pala kayong pinapasang permit. Bakit sasabihin nyo hindi kayo pinayagan? Paano papayagan? Paano malalaman kung kayo ay papayagan kung walang permit na ipinasa tapos ang inyong palabas dyan wala, di ba? Tapos ang palabas nyo hindi kayo pinagbigyan o sinisikil ang inyong karapatan. Sabi ni Ma'am Lorelai Diazaner, akala kasi presidente pa si Digong, abusado, akala mo susundin sila ng Pero ako mga boss, yung hindi paghingi ng permit nito, mga kababayan, yung wala naman pinapasa, ramdam ko talagang wala naman talaga silang wala naman talaga silang, kumbaga, hindi naman talaga nila itutuloy yan, yung hakbang ng mautog na yan. Kasi nga po, mga bossing, may bali-balita po, may bali-balita po na alaw si PRRD sa Pilipinas po, mga kababayan. Di ba? Sabi ng isang vlogger, time will reveal. Pakita mo lang. Ibig sabihin, wala nga. Di ba? Wala nga. So, ano ibig sabihin niyang hakbang ng mautog na pinapalabas ninyo? Wala talaga. Di ba? Kunyarian lang po. Kunyari may hotdog ng mautog tayo. Kunyari may pupunta si PRRD tapos wala naman pala. So siguro, mga kababayan, alam na naman nilang ganun yung mangyayari. Bakit pa tayo hihingi ng permit? Hindi naman talaga hindi naman talaga pakay na pumunta doon at magdaos nung hotdog ng mautog. Di ba? Ituloy natin. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Nanindigan ang kampo ni House Speaker Martin Romualdez na wala silang kinalaman sa hindi natuloy na Maisog Peace Rally sa Tacloban City nitong May 25. Ang naturang aktibidad ay pangungunahan sana ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya't ang kanyang mga taga-suporta umalma ng ito'y maunsyami. Sandali. Di ba normally mga kababayan, kadalasan po mga kababayan, kapag hindi natutuloy yung mautog, mga bossing, sino yung unang lumalabas? Sino yung mga nagpapatawag agad ng press conference?
'Di ba si dating Pangulong Duterte, nandiyan agad siya. Eh ngayon sino? Sino na lang? Yung mga ano, yung mga buyok, tsaka yung si ano na lang, si Baste Duterte na lang po, mga kababayan. Bakit wala, 'di ba? Eh siya yung talagang sinasabing panauhing pangdangal nga eh. Siya yung talagang guest speaker eh, pero malaman mo, siya pala yung siya yung nag-iimbita, siya yung etc. Siya yung talagang parang may namumuno doon. Di po ba? Big win, Kakamping here. Please shout out. Shout out po sa inyo. Sorry, may nakalakpas. Marber Abila. Good morning, boss. Chief Amo, sir. Naku, salamat po sa inyong super sticker. Buti hindi lumagpas, ano? At muntik ko kayong hindi mapasalamatan. Lorelai, lakas ng loob sa balwarte pa ng mga Romualdez Marcos maninira sa mautog rally nila. Wa-effect si Baste at Alipores ni Digong. Magpapaliwanag sana si Baste. Ang bagal magpaliwanag. Ano po? Tuloy. Ayon kay House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, lokal na pamahalaan ang nakatutok sa issue at may basehan kung bakit ito hindi natuloy taliwas sa mga akusasyon. Ayan. Siguro malamang sa hindi, naghahanap din sila ng justification bakit hindi marami nakarating. Kasi kung akong tatanungin mo, wala namang kaming kinalaman. Si Speaker, wala namang kinalaman. Ako, wala namang kami ang Tingog Party List, wala namang kinalaman. Nasa purview po ng local government unit ang pag-i-issue ng mga permit. Sila din kaya nga, 'di ba? Kaso hindi naman daw po nag-request ng permit, hindi naman daw po humingi ng permit, mga kababayan. So paano papayagan o paano kung ano-ano 'yan? 'Di ba? O sabi dito, sila rin ang may hawak. May hawak ng ating mga Freedom Park. In fact, ang provincial government ng Leyte, ang siyang nagmamanage ng RTR Plaza, no, na siyang, sa pagkakalam ko, yan sana ang tinatarget nilang venue. Sa ilang post sa social media, iba't ibang issue pa ang naungkat dahil sa nangyari. Pero paglilinaw ni Asidre, iba naman ito sa katotohanan. Base sa information na nakarating sa atin, hindi naman sila nag-apply talaga ng permit eh. Wala kayo daw na-apply na permit, 'di ba? Siguro iniisip nila, bakit pa tayo mag-a-apply? Wala naman talaga tayong balak ituloy itong maisog na ito. Baka siguro, ako po ito mga kababayan, nagsasalita po ako para sa sarili ko. Ang iniisip ko dyan, pamblap nila, yung mautog na yan. May mautog tayo! Panauhing pandangal, si dating Pangulong Duterte. Syempre, pasok sa isip natin, si Duterte nandito lang sa loob ng Pilipinas. Tapos, ang ano nila, ang tawag ito, ang dahilan nila, hindi natuloy. Kasi, sinikil na naman ang ating karapatan. Di double win sila kung napatunayan na ganun. O kung talagang double win po sila, mga kababayan, kung sakaling pinaniwalaan sila ng taong bayan. Di ba? Nakapamblap na sila, mga bossing, at the same time, nasiraan pa nila ang gobyerno, nasiraan pa nila yung local government doon, na hindi sila talaga na sinisikil talaga sila, mga bossing. Di po ba? Wala kayong ina-apply na permit, baka wala talagang plano. Yan yun Ginawa nilang notification sa provincial government ay nagpapasabi lang na gagamit sila ng Freedom Park. Unfortunately, before, sa pag-submit nila ng letter of information, ng notification sa provincial government, ay merong na nakapag-submit, may nakapag-book na ho as early as May 10 sa pagkakaalam ko. May 10 pa, may nakapagpabook na doon. Yung mga truck na sinasabi nilang ipinaghaharang daw po, mga kababayan. Kasi sabi nila, grabe naman kayo, pinaghaharang ninyo ang mga truck dito ng for sale, ganito, ganyan. Yun pala talaga yung event doon, mga bossing. Ayan nakalagay dyan, May 10 pa, sa pagkakaalam ko, mayroon nang nag-apply doon ng sa road show ng mga heavy equipment. Yung parang mga transport show, mga kababayan. 'Di ba? Kung merong mga transport show sa Mega Mall, ito naman po yung mga heavy equipment show, mga bossing. 'Di ba? Ituloy natin. Kayo masyadong maramdamin kayo Ang unahin yung gawin mag-apply ng permit. Wala naman daw kayo pinasa.
meron na nag-apply dun sa sa roadshow nung mga heavy equipment. Kaya po nakaparada po yun, hindi po pangharang, unfair po ang mga sinasabi sa social media na nilagay po yun doon. Bagat ang totoo tapos gignan mo, pagbibintangan, yung mga BBM na yung mga vlogger na sumusuporta kay kay PBBM, nagpe-fake news. Samantalang sila, ito ang naglalagay sa kanila ng kanilang mga topic na, hinarangan kasi ayaw ipagamit. Ang katotohanan po, mga kababayan, roadshow ng mga heavy equipment. Para yung mga nais bumili, gustong makita, ayan, dyan makikita. Syempre mga bossing, hindi po uubra doon yung maliliit na mga lugar. Di ba talagang ubra ang Freedom Park? Kailangan malawak, malalaki po yun. Isang truck pa lang po nun, napakalaki na mga kababayan, sasakop na ng malaking espasyo. Diba? At nauna po sa kanilang humingi ng permit kahit na sila ay hindi naman pala humingi ng permit, mga kababayan. Ito'y bahagi ng isang roadshow ng mga heavy equipment at dun sa airport ay matagal na. Ilang linggo na namin inaaray ang presyo ng ticket, ang kakulangan ng ticket. Pero sabi nga nila, kailangan naman itong gawin para tuloy-tuloy naman ang ating pag-improve sa ating paliparan sa Tacloban. Sa ngayon, sa kabila ng mga issue, tiniyak naman ni Isidre na patuloy ang gagawing pagsiserbisyo ng Kamara, alinsunod na rin sa kanilang sinumpaang tungkulin. Meles Moras para sa paano nyo masasabi na hindi kayo pinayagan ng local government? Hindi naman kayo humingi pala ng sinungaling pa more. Bawas-bawasan nyo nga yung pagsisinungaling ninyo,